Ang aking sermon ay patungkol sa larawan. Larawan ng isang mananampalataya, a portrait of the believer. Meron akong natatandaan na linya sa isang napanood ko sa Netflix. At ito ang kanyang tinanong sa kanyang katunggali. If you look into my eyes, ano ang nakikita mo sa akin? At kung ito ang inyong tanong sa mga tao, kung nakikita nyo ang aking larawan, ano ang nakikita nyo sa akin? Patungkol sa larawan, sa panahon natin ngayon ay kaya ng pagandahin ng teknolohiya ang ating larawan. Kung kayo ay sumasabay sa progreso ng technology, meron na tayong tinatawag na AI. Yung inyong pangit na itsura ay napapaganda ni AI. Yung inyong magaspang na mukha ay kayang pakinisin ni AI. Katunayan, yung inyong matandang mukha ay kayang pabatain ni AI. Kaya, kuminsan ito ang aking obserbasyon doon sa mga may Facebook, ang kanilang larawan ay AI. Ang ibig kong sabihin, ayaw nilang ipakita yung totoo nilang mukha, lalo na kung ang itsura ngayon ay hindi na kasing ganda nung 20 years ago. Kaya pag tinignan mo yung profile ng Facebook, 1935, ang kanyang birthday at pagkatapos ang mukha niya ay parang 25 anyos. Isa lamang yun, marahil kanyang hinalukay sa baol ang kanyang lumang larawan o kaya ito ay gawa ni AI. Yung aking apo ay laging mahilig magtanong sa akin, is this artificial? Or is this natural? Yun lagi yung tanong ng aming apong babae. At kung ako'y magbibigay ng isang halimbawa, ang bilis niyang sagutin, it's artificial. At kapag nagpakita ang isang bagay, that's natural. Ngayon, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, kung ikaw ay isang mananampalataya, ano ang iyong larawan? Sa umagang ito, tayo ay nasa awit 112. Tinalakay natin ang awit 111 noong nakaraang linggo. Sa ating mga ngayon lamang nakakapanood o nakakasubaybay dito sa worship service na ito at narito sa ating panambahan, sa umaga ay ginagawa natin ang matandang tipan na pangangaral at ito ay kinukuha natin sa Aklat ng Awit, sa Book of Psalms. Sa biyaya ng Diyos, tayo ngayon ay nasa 112 chapters, meaning sinimulan natin ito ng Psalm 1, chapter 1. Ninanais natin na chapter by chapter ay ating tinitignan at tinatalakay upang tayo rin ay makasabay at matuto sa kung papaano niloob ng Diyos na ang kanyang aklat at mga aklat sa Biblia ay mailagay. Hindi tayo lumalaktaw ng kabanata, kundi ito ay ating tinitignan sa bawat kabanata at bawat talata at tignan ang koneksyon nito sa buong Biblia. Ang Psalm 112 ay sinasabing kakambal niya ang Psalm 111. Magkakambal. Merong isang mangangaral na kanyang tinawag itong diptych. Nang ibig sabihin ay sa kaliwa na hanay ay mayroong karugtong na nasa kanang hanay. Parang tulad nitong aklat. Mayroong ikalawang hanay at mayroong kanang hanay. Ang Psalm 111 at Psalm 112 ay parang ganito. Ang kaliwa ay Psalm 111 at ang kanan ay Psalm 112.
At makikita natin, batay sa pangangaral ko noong nakaraang araw ng Panginoon, ang Psalm 111 ay patungkol sa Diyos. Na kung matatandaan ninyo, ito ay patungkol sa karakter ng Diyos. At ang karakter ng Diyos, kung sino ang Diyos, ay makikita natin sa kanyang mga gawa. At higit sa lahat, mas maliwanag sa kanyang salita. Ngayon, dahil ang sinasabi ko ito ay parang tulad ng aklat na ito, ang kanang hanay naman na Psalm 112 ay patungkol sa mananampalataya. Patungkol sa anak ng Diyos. At dito ay makikita rin natin ang karakter ng isang anak ng Diyos. Ika nga, kung sino ang iyong sinasamba, ay yun ay magiging ikaw. Matandaan ninyo ng sinabi sa aklat ng awit, at ito ay daraanan pa natin. Ito ay sa awit 119 o 115 na mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy ko, ito yung mga ribulto. Ito yung mga imahen na lumuluhod at naglilingkod. Hayaan yung basahin ko muna saglit bago natin basahin ang awit 112. Sa awit 115, talatang 4, hanggang sa mga sumusunod, ay ganito ang sinasabi. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Alam niyo na ang tinutukoy ko, na itong mga ribulto ay gawa sa pilak at ginto. Nakadamit pa ito ng mamahaling damit. Pero dito ay sinasabi ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Gawa ng mga kamay ng mga tao. Kaya maliwanag ito ay imahen, ribulto, statwa dahil ang tao ang humugis nito. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakadarama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Ang mga gumagawa sa kanila ay kagaya nila. Gayon din ang lahat na nagtitiwala sa kanila. Ang sumasamba sa mga ribulto ay magiging katulad ng ribultong ito. May mata hindi makakita, may tenga hindi makarinig, may bibig hindi makapagsalita, may paa hindi makalakad. Ano ang ipinapakita kung sino ang iyong sinasamba at niluluhuran ay magiging katulad ka nila. Dito sa ating pag-aaral ngayon ay pagpapakita ng isang tao na sumasampalataya sa Diyos na totoo at hindi ito'y gawa ng tao. At makikita natin kung ano ang refleksyon ng taong ito. Parang ang araw at ang buwan. Ang buwan wala namang liwanag. Ang totoo, ang buwan ay hindi katulad ng araw. Ang pinagsisimulan ng kaliwanagan ay ang araw. Saan kumukuha at bakit lumiliwanag ang buwan kapag kagabi? Ang totoo, nangihiram lamang ang buwan ng liwanag sa araw. Ang nakikita nating liwanag ng buwan ay reflection ng araw. At ganito ang ating makikita sa awit 112. Ang refleksyon ng buhay ng isang sumasampalataya sa Diyos. Nais kong basahin sa ating kalagitnaan ang awit 112 sa aklat ng mga awit. Ito ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang salin lahi ng matuwid ay magiging mapalad.
Nasa kanyang bahay ang mga kayamanan at katiwasaan, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang liwanag ay bumabangon sa kadiliman para sa matuwid. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at mahabagin at matuwid. Ito ay mabuti sa taong mapagbigay at nagpapahiram. Pananatilihin niya ang kanyang layunin sa katarungan, sapagkat hindi siya makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maaalala magpakailanman. Siya ay hindi natatakot sa masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag, na sa Panginoon ay nagtitiwala. Ang kanyang puso ay matatag, hindi siya matatakot hanggang ang nais niya sa kanyang mga kaaway ay makita niya. Siya'y nagpapamudmud. Siya ay nagbibigay sa dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay mataas sa karangalan. Makikita ito ng masama at magagalit. Pangangalitin niya ang kanyang mga ngipin at matutunaw. Ang nasa ng masama ay mapapahamak. Pagpalain nawa tayo ng ating pagbabasa ng kanyang salita. At dito ay makikita nating maliwanag ang masasabi kong karakter ng isang tao ng mananampalataya sa Diyos. Katunayan, ang maaring matawag natin sa kabanatang ito ay katunayan kung tatanggalin lamang natin yung unang linya, purihin ang Panginoon, maaring mailagay ito sa Proverbs, sa Kawikaan. Dahil yung estilo na pagkasulat nito ay parang mga mababasa natin sa the book of Proverbs. Ngunit dahil may simula tayong praise the Lord, kaya ito ay makikita natin sa Aklat ng Awit. At dito sa Aklat ng Awit na ito, tulad nga ng sinabi ko, it describes the character of the person who fears the Lord. At makikita natin ang isang taong mayroong pagtakot sa Diyos, ay mayroong pagsunod sa Diyos, at siya ay mayroong kagalakan na sundin ang mga utos ng Diyos. Sinimulan ko kanina na ang Psalm 111 at Psalm 112 ay parang sabi kong magkakambal na kabanata. Ang kaliwang hanay ay tumutukoy sa Diyos at ang kanang hanay ay tumutukoy sa mananampalataya na sumasampalataya sa Diyos. At makikita rin natin ang mga tinatawag na parang sermon ito ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagbigay ng pangangaral sa bundok o the Sermon on the Mount. Dahil nandoon yung mga mapalad, di ba? At blessed, yung katulad ng nabasa natin sa kabanatang ito. Beatitudes ang ibig kong sabihin. Ang Beatitudes ay pangako at ito ay nakikitang mga may pamumuhay ng mga sumasampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay mayroong pagsunod sa Diyos, ito ang pangako ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, makikita natin nang si Jesus ay nagbigay ng sermon sa bundok o yung tinatawag nating the Sermon on the Mount. Ngunit tingnan muna natin itong Psalm 112. Katunayan, napakahaba ng pagsasalarawan ng isang tao na may takot sa Diyos at isang talata lamang ang sinasabing isang tao na walang paggalang sa Diyos. Ang ibig kong sabihin, kung titignan natin ang verses 2 to 9, yan ay pagsasalarawan ng isang mananampalataya. At pagkatapos, ang verse 10 ay ang taong masama or the wicked. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Kaya nga tinawag kong itong parang beatitude kasi nandun yung blessed. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Una, makikita natin siya'y may takot sa Diyos. At
kapag ating tinitignan ang salitang takot, ito ay hindi ibig sabihin na siya'y nanginginig at parang mayroong pangamba sa harapan niya kapag siya'y humaharap sa Diyos. Hindi ito ang aking tinutukoy na kahulugan ng natatakot sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang isang tao na natatakot sa Diyos ay mayroong buong paggalang sa Diyos. The best description of this is a profound reverence. Nang ibig kong sabihin ay siniseryoso niya ang Diyos sa kanyang buhay. Totoo naman na nakakatakot ang presensya ng Diyos. Kung mababasa natin sa Matandang Tipan, si Moises ay nagsabing, gusto kitang makita ng mukhaan, Diyos, Panginoon. At anong sagot ng Diyos? Walang sino mang tao ang pwedeng makipagharapan sa akin ng mukhaan dahil mamamatay ang taong yan. At mapapansin natin ang mga nagiging pagkilos ng mga tao kapag sila'y nasa presensya ng Diyos, nandun sila'y nagpapatira pa at nanginginig, nandun ang takot. On one hand, totoo namang sinasabi ko sa inyo na ang turo sa Biblia ay truly that God is talagang nakakatakot. Is terrifying. Pero iba ang kahulugan nitong talatang 1 na ito na sinasabing mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Unang-una, tinan niyo yung unang linya, purihin ang Panginoon. Wala namang nagpupuring ikaw ay takot. Kaya, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay hindi natin binabaliwala ang Diyos. We cannot take God lightly. Na para bang naka-annex lang siya sa atin. Extra lamang ang Diyos sa atin. O kaya, pwede siyang tanggihan. Pwede siyang baliwalain. At pwede naman ding minsan kahalagahan at sundin. Hindi ganito ang ibig sabihin ng isang taong natatakot sa Diyos o may takot sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, siya ang tao who takes God seriously. At kapag sinabi nating talagang siniseryoso niya ang Diyos, ang ibig sabihin nito, ang buhay niya ay umiikot sa Diyos. Saan umiikot ang buhay niyo? Anong sentro ng buhay niyo? Pera? Kung kayo binata, girlfriend na nililigawan. Pag kayo dalaga, boyfriend na nililigawan. O kung kayo nagtatrabaho, yung inyong promotion, gagawin niyong lahat para huwag kayong matanggal sa trabaho at kayo ay ma-promote. A person who takes God seriously, ang kanyang kalkulasyon sa kanyang buhay, ang Diyos, ang sentro, at kung siya'y gagalaw, ang kanyang buhay araw-araw, saan man siya mapadpad, trabaho man ito, eskwelahan man ito, o sa bahay man ito, o sa pag-aalaga ng iyong mga anak, lahat iyan ay kanyang ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya'y mananagot sa Diyos. Kung mayroon siyang kapabayaan sa kanyang pagsunod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng taong may takot sa Diyos. Kung kaya't, sa madalit salita, he obeys God. Siya'y sumusunod sa salita ng Diyos. Katunayan, ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos ay sinasabi rito, hindi ito pabigat. Hindi ito kinakaladkad mo yung paa mo para masunod mo ang utos ng Diyos. Ang sinasabi rito na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Alam nyo tayo mga tao, kung minsan kapag nabanggit ang salitang utos, naku, utos, mabigat, di ba? Kasi utos eh.
Pero dito ay pinapakita, a person who fears the Lord delights in God's commandments. Hindi lamang niya sinusunod ang utos, parang yung anak ninyong masunurin, pero nagdadabog. Nakita kayo mga bata o kayo mga anak na pag inutos mo, tapos sinabihan mo na siya, o gawin mo to, after 5 minutes, hindi pa gumagawa. Tinaasa mo ang boses mo. Gawin mo to, ba't di mo pa ginagawa? After 5 minutes, 10 minuto na. Aba, hindi pa rin ginagawa. Nilapitan mo na. Anong kadalasan? Lumaki na yung mata mo. Di ba? At tinitigan mo na yung iyong anak, eyeball to eyeball. Anong gagawin ng anak mo? Susunod. Pero, ang taong may takot sa Diyos, obeys God, pero masaya at magalak na sumusunod. Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, kapag tayo pumupunta sa munting panambang ito, ganito ba tayo? O may ngiti at sinasabi natin, kay ganda ng araw na ito, na makakasama ko ang mga anak ng Diyos na sama-sama kaming sasamba sa Kanya. Ito ang taong may takot sa Diyos. Nais kong makita natin sa Psalm 112 ang tinatawag na blessedness, ang pagpapala ng isang may takot sa Diyos. At ang kaawa-awa na kauuwian ng mga taong napupuot sa Diyos. At tingnan natin ang mga sinasabi ditong kung bakit siya mapalad. Dahil sa verse 1, mapalad ang tao na natatakot sa Diyos. At sabi sa verse 2, ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin lagi silang malakas. The word mighty sa ating Biblia o makapangyarihan ay hindi nangangahulugang mala Samson ang kanilang stature o ang kanilang pangangatawan. Kundi kapag nababanggit dito ang sinasabing ang kanilang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa, ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad, ang ipinapakita rito ay, alam nyo, mapapansin ninyo na ang blessing ay hindi lamang doon sa mga may takot sa Diyos, kundi ito ay na-extend sa kanyang mga salinlahi o sa kanyang binhi. Natandaan ninyo yung utos na binigay ng Diyos sa Ten Commandments na siya ay nagpaparusa to the third and fourth generation. Yung kasalanan ng magulang ay mapapasa sa third and fourth generation. Bakit ganun? Kasi kapag ang magulang ay namuhay ng walang Diyos, ayun ang kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Kaya nga kung minsan, masasabi ng mga kamag-anak mo, manang-mana ka talaga sa magulang mo. Diba? Kasi nahahawa at nakikita sa kanila. At dahil doon, yung ugali na walang galang sa Diyos na magulang ay naipapasa sa mga anak na wala ring galang sa Diyos to the third and fourth generation. Ngunit ang sabi rito, ngunit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagpapala sa 1,000 generations. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga magulang na may takot sa Diyos ay makaka-experience ng pagpapala ng Diyos sa kanyang salinlahi, sa kanyang binhi. Ipinapakita rito na ang kanyang karakter ay maaari niyang maipasa sa kanyang mga anak. At dahil nahubog ang mga anak, ay ito ay nagiging blessing sa community o sa ibang tao. Ngayon, dahil sinabi ko na ito ay parang Proverbs, parang kawikaan, ito ay hindi sinasabi, alam niyo, pagka nagbabasa tayo ng Book of Proverbs, these are general statements na hindi ibig sabihin na kapag binasa mo lahat ng born again, ganito ang anak. Unang-una, alam naman natin, ang kaya ka nabo-born again ay hindi dahil sa magulang mo. Ito ay kilos ng Diyos. And so, ang general principle na nakikita natin ay
mayroong blessing na makikita hindi lamang sa isang taong may takot sa Diyos, kundi pati sa kanyang mga binhi. Ngunit alam din naman natin na mayroong mga anak ng Diyos na may takot sa Diyos, na talagang ang kanilang karakter ay talagang may paggalang sa Diyos, ngunit suwail ang kanilang mga anak. Kaya, ang point ko dito, kapag binabasa natin ang blessings na ito, these are general statements. It does not promise na ang lahat ng mga may takot sa Diyos, ang kanilang mga anak ay magiging model citizens. Ako ang isang patutuo na patuloy pa rin naming ipinapanalangin na mag-asawa ang kaligtasan ng aming mga anak. Ito'y dinudulog, iniiyak, at walang patid na itinataas ng kanilang kaligtasan. Sa talatang 3, nasa kanyang bahay ang mga kayamanan at katiwasayan, at ang kanyang katuwiran ay nananatiling magpakailanman. Narito ang isang may takot sa Diyos, siya ay may kayamanan, at pagkatapos siya rin ay may kariwasaan, at mayroon siyang katuwiran. And so this is riches with righteousness. Hindi sinasabi na lahat ng born again ay mayaman. Yan ay kasinungalingan. Di ba? At maraming mga anak ng Diyos, maraming mga taong may takot sa Diyos hanggang ngayon ay mahirap. Kaya nga siguro dinadagsa yung mga mangangaral na kapag kayo ay born again, payayamanin kayo ng Diyos. Kung ayaw nyo maging mahirap, ma-born again na kayo. Hindi kayo magtataka ngayon kung bakit maraming mga tinatawag na mega churches at pakinggan ninyo ang mga mensahe at sermon, ang kanilang itinuturo ay riches, kayamanan. Pero nasa na yung righteousness? Nasa yung katuwiran? Ang totoo, ang kayamanan ay kaloob ng Diyos. Kung titingnan natin ang Deuteronomy, nang sinasabi ito ng Diyos sa mga Israelita, ang Diyos ang nagpapayaman sa inyo. Take for example, ang Proverbs chapter 3, verse 16, na madalas na nagagamit sa pagyaman, ang sinasabi dito, Kawikaan 3, talatang 16, ang mahabang buhay ay nasa kanyang kanang kamay. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga yaman at karangalan. Ito ay kung ikaw ay mayroong wisdom. Kawikaan 8:18, nasa akin ang mga kayamanan at dangal, riches and honor. Ang kayamanan ay kasaganaang tumatagal. Proverbs 22, verse 4, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Alam nyo, kung ikaw ay may takot sa Diyos, hindi ibig sabing maghihintay ka na lang ng ganito, bukas palad at babagsak ang yaman. O ikaw ay magkulong sa kwarto mo, manalangin mag-ayuno, pagbukas mo ng pinto ay may kumatok sa iyong pintuan at binigyan ka ng napakaraming pera. Hindi ganito ang katuruan ng Biblia. Alam niyo, katuruan ng Biblia, simula pa lamang nang nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at ang unang tao, si Adan, bago pa mahulog sa kasalanan, ay sinabi ng kasama sa kanyang buhay ang magtrabaho.
bungkalin ang lupa at pagyamanin ito. Kaya ang trabaho ay naroon na sa umpisa pa lamang ng mandato sa tao, kahit hindi pa nagkakasala si Adan. Ngayon, alam niyo na kung bakit sinasabi rin sa Kawikaan, tingnan niyo ang tamad, ang haba matulog sa higaan. Para daw siyang bisagra. Alam niyo yung tapos pagising, mainit pa ulo. Siya pa ang galit. Anong tinuturo sa Biblia? Bawal ang tamad. Katunayan, ang turo ni Pablo, kung meron kang kapatid o sumasama na tamad at laging palaasal lang at palahingi, anong turo ni Pablo? Markahan mo yung taong yan. Kasi, hindi tayo ginawang tao para maging tamad. Pero, mayroong mga tao na may takot sa Diyos at dahil ang kanilang isipan ay paggalang sa Diyos. Sabi ko nga kanina, ang buhay nila ay umiikot sa Diyos, kaya pati ang kanilang mga diskarte, pati ang kanilang mga desisyon, pati ang kanilang mga plano ay mga makadiyos. Ibig sabihin, hindi sila mandaraya. Hindi sila yung nagmamadaling yumaman, at dahil nagmamadaling yumaman, mandaraya sila. Pero ito ay taong may takot sa Diyos. Kaya't naroon ang pamumuhay nila na matuwid at pagiging maayos at matapat. At sila ay pinagpapala ng Diyos. Hindi lang sipag at tiyaga. Sabi ko nga, maraming masipag at matyaga, hindi pinagpapala ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kayamanan. Akala ba natin sa matandang tipan lamang ang kayamanan sa mundong ito? Merong binigay si Jesus sa Mark chapter 10. Marcos kapitulo 10. Pakinggan ninyo ito sa talatang 29. Ito yung mga sumusunod kay Jesus. Nang sinabi ni Jesus, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayong kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At pagkatapos ng nagtanong ang mga kanyang alagad, sino nga ang maliligtas? At ang sabi ni Jesus, kasi ang iniisip nilang mayaman ang maliligtas, dahil ang mayaman na nag-aambag ng malaki, nakapagpapagawa pa nga ng kapilya yan. Ngunit ang sabi ng Diyos sa mga tao, ito hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Itong sabi ni Pedro sa 28 ng Marcos, Kapitulo 10. Ang sabi niya, tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Anong sagot ni Jesus? Katotohanan, ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga bukid, dahil sa akin, at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito, na mga bahay, mga kapatid, na lalaki, mga babae, at mga ina at mga anak at mga bukid ay may at na may pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggan. I tell you the truth. Kung babasahin ko sa English, no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me, and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age and in the age to come. Binalanse ng Panginoong Jesus. Nang sinabi niya, ngunit
ang maraming nauuna ay mauhuli at ang huli ay mauuna. Ano yung point dito ng Panginoong Yesus sa Mark chapter 10, verses 29 and 30? Na mayroong siyang pagpapalain habang nasa mundong ito na nagbigay ng pagsunod sa Kaniya. Kaya, maging maliwanag sa atin ang kayamanan ay pagpapala. Wealth is a blessing. Pero hindi itong sukatan ng kabanalan. Dahil meron tayong makikita na tunay na kayamanan ay ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May pangako ang Panginoon sa kanyang mga alagad na kanyang pagpapalain sa mundong ito. Pero inuulit ko nga, hindi lahat ng mga anak ng Diyos ay makakaranas nito. Sa talatang 3, ito pa ang isang pagpapala na makikita natin. O sa verse 4, ang liwanag ay bumabangon sa kadiliman para sa matuwid. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at mahabagin at matuwid. Mahirap maunawaan ang kabanatang ito, ngunit ipinapakita sa panahon ng ating kadiliman ay mararanasan natin ang mahabagin at mapagbiyayang Diyos at matuwid na Diyos. Alam nyo, ito ay maari nating maidugtong sa verse 9, na siya ay namumudmud, siya ay nagbibigay sa mga dukha. Dahil, ang sabi ko nga, ang refleksyon ng karakter ng isang may takot sa Diyos ay galing sa Diyos. Kung ang Diyos ay namumudmod at nagbibigay ng kanyang blessing, ganito rin ang isang taong may paggalang sa Diyos. Sa talatang 6, talatang 8, hindi siya makikilos magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag. Sa Panginoon ay nagtitiwala. Ang kanyang puso ay matatag, hindi siya matatakot hanggang ang nais niya sa kanyang mga kaaway ay makita niya. Kahit anong mangyari, matatag ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sinong naalala ko na isang Bible character na mayroong ganitong katatagan, kahit na dumating yung masamang balita, kahit na kakilakilabot ang kanyang naranasan. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Job. Si Job ay may kaaway. Ang kaaway ni Job ay kaaway na di nakikita. Bukod dun sa ang kaaway ng mga umubos ng kanyang mga alagang mga hayop, pero meron siyang invisible enemy at ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ay pumunta sa Diyos at sinasabi ni Satanas, Satan is slandering Job at sinasabi ni Satanas sa Diyos, kaya naman sumusunod sa iyan kasi bine-bless mo. Pinagpapala mo. Ang yaman-yaman ni Job. Gusto niyo kung gaano kayaman si Job? Basahin niyo yung Job chapter 1. Nandoon ang kanyang yaman. Bukod sa meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae, kumbaga, makikita natin sa buhay ni Job, mayaman, maraming anak, at nagpapatuloy pa siyang yumaman hanggang sa dumating ang bad news. Ang bad news ay ninakawan
ng mga ah, ng mga pirata, ng mga magnanakaw ang kanyang mga alagang hayop. Yan ay isang masakit na balita. Para bang isang kisap mata ang kanyang kayamanan ay nawala. Pati ang kanyang mga nagtatrabaho sa kanya ay pinatay ng kanyang mga kaaway. At pagkatapos, habang nagkakaroon ng kasiyan ng kanyang mga anak, 7 lalaki at 3 babae, ay lumagpak ang kanilang lugar o kung saan sila nagtitipon at nangamatay ang lahat ng ito. Alam natin ang kwento, pinahintulutan ito ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas, natanggalin ni Satanas ang kayamanan ni Job, ang kanyang mga alagang mga hayop, Job's livestock, pati patayin ni Satanas ang anak. 10 anak ni Job. Tingnan niyo kung ano nawala kay Job. Sa isang araw, 500 magkaparehas na toro o ng baka, 500 asno or donkeys, 7,000 sheep, 70,000 mga tupa, 3,000 kamelyo. At ang kanya mga servants ay pinatay ng mga pusakal na mga taong ito. At on top of that, ang kanyang 10 anak ay namatay. And yet, Job was a model of steadfast trust in God. Alam niyo, ginawa ni Job, pinunit niya ang kanyang damit. Ito yung mga practice ng mga ancient na pagpapakita ng kanilang pagluluksa. Siya'y nagpatira pa. Kung babasahin natin ito sa Job chapter 1 verse 21, and Job worshiped God. Hubad ako nang dumating, sabi niya, sa mundong ito, galing ako sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong mamamatay. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang magtatanggal. Ang sabi ni Job, may the name of the Lord be praised. Pag binasa natin ang Job chapter 1 verse 22, ito sinasabi, in all this, Job did not sin. Hindi siya nakasala by charging God with wrongdoing. Hindi niya sinabing, Diyos, bakit ganitong ginawa mo sa buhay ko? Naway maging magandang huwaran si Job sa atin. At itong sinasabi sa Biblia, hindi siya makikilos magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag. Ang kanyang puso ay matatag, hindi siya matatakot. Hanggang ang nais niya sa kanyang mga kaaway ay makita niya. At sa verse 9, habang sa kanyang pagiging mapagmudmud, nandun ang kanyang generosity. Alam niyo, ang mga generous people, tulad nung, minsan may ugali ako kapag nakita ko sa flash sa YouTube, yung mga bilyonaryo sa bansang Pilipinas, at lahat ng mga bilyonaryong ito ay nagiging pilantropo. Laging pinapakita ang kanilang yaman at pagkatapos ang kanilang pagtulong sa kapwa. Well, hindi ko na lang alam kung susukatin natin yung halaga ng kinikita sa pagiging pilantropo. Pero ang maririnig nyo sa kanila ay gusto naming ibalik ang aming yaman sa pangkaraniwang tao.
Ganito ang mga napagmudmud na tao. Nakikita nila na ang kanilang pera at pananalapi ay galing sa Diyos. Oo, sipag at tiyaga. Pero sabi ko nga, maraming masipag at matyaga na hanggang ngayon ay buktot na, kulubot na ang balat, sipag at tiyaga, gigising ng alas 4, uuwi ng alas 6, at hindi man lamang makabili ng isang masarap na pagkain dahil yun lamang ang kanilang madalas na kinakain. Pero dito, ay makikita natin sa verse 9, ang kanyang katuwiran ay nananatiling magpakailanman, ang kanyang sungay, ang kanyang kalakasan, ang ibig sabihin, hindi sungay, ay mataas sa karangalan, siya'y napaparangalan. Itong taong mapagmudmud na ginagalang at pinaparangalan. Pakinggan yung sinabi ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan, 2 Corinthians chapter 9. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa ating mga anak ng Diyos. Simulan ko sa verse 6. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbibigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting bagay. Nakita nyo, kaya tayo ng Diyos pagpalain sa material na bagay. Gaya ng nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, o siya'y namudmud. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Siya nagbibigay ng binhi sa maghahasik at ang tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpapakarami ng iyong binhi upang ihasik at magparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Alam niyo kung bakit pinagpapala tayo ng Panginoon? Is so that we can also bless others. Hindi para imbakin mo at para sa iyong sarili. Ito ay para ihasik. And verse 11, na kayo ay pinayayaman. Tama ba yung basa ko? Na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Alam niyo, itong pinayayaman na ito ay hindi pinayayaman sa pananampalataya. Ang pinag-uusapan natin dito ay pinayayaman ka ng Panginoon sa material para sa ganun ikaw din ay makapagsabog, makapagpamudmud sa mga nangangailangan. Makatulong sa mga dukha. At ito ang profile, ito ang portrait ng isang may takot sa Diyos. At ang isang talatang, kahuli-huliang talata sa awit 112, makikita sa verse 10, makikita ito na masama at magagalit. Ito ang taong walang takot sa Diyos. Mainggitin. Alam mo kung bakit siya nagagalit? Inggitero o inggitera.
Masama ang loob niya kapag may mas yumayaman pa sa kanya. Makikita ito ng masama at magagalit. Pagngangalitin niya ang kanyang mga ngipin at matutunaw. Ang nasa ng masama ay mapapahamak. Ito ang kauuwian ng mga taong walang takot sa Diyos. Hindi siya mapagbigay, hindi siya mapagpamudmud, siya ay makasarili. Ang sinasabi niya sa kanyang sarili, tama lang namang na ma-enjoy ko yung aking pinaghirapan. Pero hindi niya nakita, ang kanyang kayamanan ay galing sa Diyos. At ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay ganito nang mahalaga sa buhay mo ay sarili mo lamang. At ang umiikot sa buhay mo ay para sa iyong kasiyahan at kapakanan. Ang interes, ang motibasyon kung bakit ka nagsisipag ay para sa iyo. Sukatin nating mabuti ang mga katangian o larawan na binibigay sa atin ng banal na kasulatan. Alam niyo yung kasabihang, it is better to give or it is blessed to give than to receive. Yan ay nasa Acts chapter 20 verse 35. Pero sinabi ni Apostol Pablo, ito ay galing kay Jesus. Pag binasa mo ang Matthew, Mark, Luke, and John, wala tayong mababasa na mismong winika ito ng Panginoong Jesus. Pero pagka inaral natin ang turo ni Jesus sa gospel, ay ang buod noon ay naroon. Yung denying oneself. It is blessed to give than to receive. Naitanong ba natin sa isipan natin kung bakit mas mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap? Alam niyo bakit? Ang sistema ng mundo nating ito, puro akin. Diba? Ako, I, me, myself. Ito ang tinatawag nating the upside down world. Ito ang sinisigaw ng sinful world. Get what you can while you can. Samantalahin hanggat kaya mong maglikom para sa saving it for the rainy days. Ang hirap magbigay, lalo na kung ito ay hard-earned money. Kaya nga siguro, it is more blessed to give than to receive. Kasi nature natin, maramo tayo. Ang nature natin, panay kabig. And yet, makikita natin ang larawan ng isang mananampalataya. Dahil naunawaan niya ang isang sumasampalataya sa Panginoon. Siya ay nagiging katulad ng kanyang Panginoon. A generous God. Sinabi ko ang awit 111 at awit 112 ay magkakambal. Tingnan nyo ang ending ng Psalm 111. Dito sa verse 10, Psalm 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat ng nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Ang 111 chapter ng Psalm ay pagpapakita kung sino ang Diyos. At pagkatapos ang huling talata, ang taong ito ay sumasamba sa Diyos at ngayon siya ay may takot sa Panginoon. Pagdating ng Psalm 112, ito ang larawan ng taong may takot sa Panginoon. Kapag tayo ay makasarili, makaako, umiikot ang buhay natin sa kung ano yung gusto ko. Alam niyo ba kung ano ang nangyayari? Natatakpan natin ang Diyos. Self conceals God. Para bang kung titingnan natin sa kalawakan, kung ikaw ay nasa isang lugar na parang na walang matataas sa building at walang ilaw, minsan
lalo na kung walang bituin, ang nakikita natin sa kalawakan ay yung madilim. Hindi natin nakikita yung ganda ng liwanag ng buwan. Ganito tayo kung tayo ay makasarili. Hindi natin nakikita yung liwanag ng Diyos. Ang nakikita natin, ang buhay natin ay madilim, mabigat. Ngunit kung makita natin ang liwanag, kahit na siguro, ano ba ang tawag doon? New moon? Kahit napakaliit ng buwan, masabi natin, kay ganda ng buwan, kay ganda ng sinag. At tulad na sinabi ko kanina, ang buwan ay nangihiram lamang ng liwanag sa araw. Gayon din tayong mga anak ng Diyos. Naway ang liwanag natin ay maging pagpapala sa mga tao na nasa ating kapaligiran. Let your light shine sa ating kapaligiran. At as a closing of this passage, ang Gospel of John o si Apostol Juan ay tinatawag na apostol ng pag-ibig, the apostle of love. At dito niya sinasabi ang ating pagiging mga anak ng Diyos, mirroring our Father. Na tayo, ang reflection ng Diyos ay dapat na nakikita sa atin, mga buhay. Ano yung unang-unang sinabi ni Apostol Juan sa John chapter 15? Love each other as I have loved you. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya, anong ibig sabihin nito? Ang ating Panginoon ay pag-ibig, refleksyon sa mga mananampalataya ay pag-ibig. We follow the principle of imitation. Jesus is our model. At ang sinabi ni Jesus, kung paanong inibig ako ng Ama, so have I loved you. At pagkatapos sa first letter, sa unang sulat ni Apostol Juan, ang sabi niya, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Kung meron kang pusong hindi marunong magpatawad at nag-iipon ng sama ng loob, paano mo sinasabing mahal mo ang Diyos, ang kapatid mo ay na nakikita, hindi mo kayang mahalin? This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Anong sinabi ni Apostle John sa 1 John chapter 3 verses 16 to 18? At ang kahuli-hulihan nito, let us love or let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Bukang bibig natin, pagka mayroong humihingi ng tulong sa atin, hayaan mo, ipapanalangin kita, ipapanalangin kita, ipapanalangin kita. Nakita mo na nangangailangan at subsub na sa hirap ang iyong kapatid at mayroong kang kayamanan. Kaya ka mayroong kayamanan, kaya ka mayroong spare, ay hindi lang para sa iyo yan. Hindi lang yan saving for the rainy days. That is also for sharing. At ito ang tinuturo sa atin ng ating reflection bilang mga anak ng Diyos. Ito ang lalabas sa isang tao
na sinasabi niyang siya'y mananampalataya, na sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos, ito ang lalabas sa kanya. Dahil kung sino ang ating sinasamba, ay matutulad tayo. Well, sinasabi nga natin sa mundong ito, imposibleng maging perfect tayo. Ngunit, sa mundong ito, ay nakikita na lumalago ang mga katangiang ito. Now, nagkaroon tayo ng pananalamin. Lahat tayong mga anak ng Diyos ay tiyak na ang ating kaligtasan. Pero tayo mga anak ng Diyos ay may kanya-kanyang paglago patungkol sa mga katangiang ito. At ang nakakatakot ay kung hindi ka anak ng Diyos at kung hindi ka mananampalataya at kung hanggang sa ngayon ikaw ay namumuhay sa puot. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, magngangalit ang ipin mo sa inggit at sa galit. At yan ay maliwanag na sinabi ni Jesus, sa impyerno ang lahat ng mga naroon, ang kanilang ngipin ay nagngangalit. Maring sa inggit, sa galit, at sumisigaw pa rin silang hindi patas ang Diyos. Ngunit ito ang pagkakataon na makitimbang natin ang taong lumalapit sa Diyos, na may kababaang loob sa Diyos, na may takot sa Diyos. At ang taong walang takot sa Diyos, kung hindi ka pa mananampalataya. Narito ang aking panawagan sa iyo. Ngayon ang araw na simulan mong lumapit sa Diyos. Na ikaw ay magpakumbaba sa Diyos. Na ikaw ay magkaroon ng paggalang sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Nawa, hindi man kami perfect, pero makita po namin o masabi ng aming mga kasama na nakikita ang bunga ng Espiritu Santo sa aming pananalita, sa aming pag-uugali. At dahil sa paglago namin sa kabanalan, makapagbigay kami ng aliw at tulong sa kapwa namin. Lalong-lalo na sa mga kasama naming mananampalataya. Lalong-lalo na sa lokal na iglesyang ito na nangangailangan ng aming tulong. At higit sa lahat, dahil sa aming paglago sa kabanalan, mabigyan po kayo ng galak at luwalhati aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.